mensahe sa awit nga pagkadadon kanato sa ato ang our dearest friend, my WhatsApp away friend, since first night na agad siya. Kung wala lang sa niya ito, kaya wala ko ito signal. So, kagulang talaga siyang mayroon kong add to the ring. So, no other than Pastor Roger Magsayo. Kanunay ko natin tayo mo, maunang ko niya pero now, Pastor Roger Magsayo of Miracle Life Church International. Good evening to tanan. Salamat po sa this is my first time to bring the message of God. And salamat po sa pag-invite sa kuha because it is our honor and privilege to speak the word of God. And now, hangyo po ang tanan magatindog na. Open the Bible and Philippians chapter 1 verse 21. Philippians chapter 1 verse 21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Kumusta na ba ang ating mga kinabuhi? Sa pagkabalo na ako, mauni ang last night, right? Mauni ang katapusang gabi na masutong ninyo ang inyo hinigog mga igsoon, nanay, kumari, barkada, kauban sa simbahan, tiyak, whatever na ato ang tawag. But tonight, na ako'y naibig sayang Ginoo, na ato ang pag-aislutan, nag-title The Life That Way, ang kinabuhi na nagadaot. Yung ganina sa Philippians 1:21, ang pagkinabuhi, mao si Kristo, o ang kamatayon, mao'y kadaogan. Amen? Are you there? In this world, there are winner and losers. Tama ba? Na ay mga mandadaog, naapoy mga pildi. A winner is a person with a positive, noble philosophy of life. Ang winner daw, it's not about nagong kwarta, it's not about famous, it's not about na ilado ka, but ang gitawag na ito na winner, a person with a positive, noble, and philosophy of life. It means ang pagkamandadaog, wala nag-aagad kung ikaw na ang pinaka-the best, ikaw na ang pinaka-excellent, ikaw na ang pinakadaghan ng mga accomplishment, ikaw na ang pinaka-veteran sa whatever they have. But ang winner na ginatawag, it is nasa positive na dungganon nga philosophy. What is philosophy? It is nasa pangunahuna o standard sa iyang kinabuhi. A loser is a person which an unworthy purpose or no purpose at all. Kini mga loser, sila mga taong walay tumungan kinabuhi. And I know na ating mga tumong, amen? Sabi na, pag-serve ka, Lord. Kunaingan sa Hebrews chapter 2, verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And matod pa sa Philippians chapter verse 14, looking forward to the high calling of God. And which are you, a winner or a loser? Although para sa mga tao, pagkita sa tuwa once na naikwa ko ng Ginoo sa tuwa. So sometimes pag ingon ta, ano ikuha man, buutan man ta siya. Ano, tita lang sila, kay mapusta man sa katiring basa. But dili ta makakuan sa purpose sa Ginoo, right? Matag ko sa tuwa, sumala sa Psalm 139, na anay nakatakda ka purpose. Okay, verse 9-7, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Now, kita makahatag o kita ganato na pangunaho na kung minutag I am a winner na akay panglantaw sa kinabuhi, but kung wala kay panglantaw, ingon ako ganina, you are a loser. Pero walay loser na anak sa Ginoo. Dili ka pildihan kung kwaon na ka sa Ginoo. I remember 3 years ago when my wife naguna-una dito sa langit. So sa'y maabot sa ko ang kaluya sa ministry, stress, depression. So mabalik ko kasigla na I was imagine na pagsaka sa langit, kumusta ka akong wife. Because siya ang akong proud of reducing. Bago na gidawat ang akong paghigugma, gidawat na sa akin naman. That's why, to be a winner, dapat na-atay purpose.
Philippians chapter 1, verse 19 and 26 contains a winner philosophy of life. It is remarkable because it was written by a man in a Roman jail. Tinatong tunahan karon na passage sa verse 19 to 26. Usa kini sa gituwag nato na nagapansa sa usa ka mandadaog na panghunahuna. Kung asa gisulat ni Paul na naasa sa prisuhan, gi-change siya, gikadinahan siya, kauban sa mga soldado, 24 hours a day, he is on trial for his life with the certainty that he will be set free. So wala kasiguruhan na makagawa siya. But according to the scholar, and the second Timothy nagsulat sa Giriles sa after that gitakop na po siya, then dagang kaya ang mga scholar na na-divide kung paano namatay si Paul, o ba, di pagugyo ng kabayo, but the others say, di putlan sa ulo. But anyway, we talk about the life that way. Unsa kaha ang filosofiya ni Paul na makain naman sa to live is Christ and to die is gain. Maybe makaingon ta ayo sa Lord. Kaya napakaglana. Ayo sa Lord kay papo ka pangasawa, papo ka graduate, papa ka man mga anak. Wala ka na man akong negosyo. Nagsugod pa lang ko. But in the moment, tawago na ka sa Ginoo. Are you ready? Makaingon ba ka to live is Christ and to die is gain? Makaingon ba ka sa Timothy, I have fight a good fight of faith. I have finished the race. Hello? Okay naman niya. Amen? Nung naay karutunan na to ang gitawag na to na philosophy ni Paul. Paano sa makaingon sana ang kinabuhi na nagadao? And we know na grabe positive ni Paul. Wala makaingon na si Paul wala nag-agi o negative. And on the book of Corinthians, i-describe niya na nakaagi sa gaguto, nakaagi sa gag-traidor siya, nakaagi sa kawalan ko, but ingon niya, he's still victorious. Tungod na ang iyang purpose, ang iyang philosophy sa iyang life, pato kasi Philippians in chapter 3, to know the suffering of Christ. But in Galatians 2:20, I have crucified with Christ. Even na sa atong ginabuhi, wala man tayo lots of wealth, wala man tayo mga dako na mga gitawag nato ng mga degree, but if you have Christ, sobra ka pa sa mandadao, di ba? Romans 8:27, we are more than a conquerors. Now, number 1, in Philippians chapter 1, verse 18 to 20, unsa may angay ni Ana, maulamang na sa tanang pamaagi, bisan diha sa pagkarong ingnon, o diha sa kamatuoran, si Kristo igisakyaw. O tungod ni Ana, ako naglipay, ako usab maglipay. Kaya ako nasayod nga pinaagi sa inyong pag-ampo, o tatabang sa Espiritu ni Hesus Kristo, kini mo sampot o alang sa akong kagawasan. Ingon nga maoy akong mainitong pagpaabot o paglaom nga dili gayud ako maulawan. Apan nga inubanan sa tanan kaisog karon sa kanunay si Kristo, mapasidunggan dinhi sa akong lawan. Bisan pa pinaagi sa kinabuhi sa kamatayon. Ang una nga na philosophy ni Paul, ang una na naasa sa unahuna ni Paul, purpose iyang kinabuhis, ang iyang confidence. Ang iyang kaisog, ang iyang kadasig. That's why makaingon siya na nagakalipay siya kung magakalipay. Even na asa sa jail. Even na nasa sa wala sa kagawasan. Amen? Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord. I see it again, rejoice. So, sa purpose po, sa mind po, wala nag-mission ang kalipay niya kung nasa kagawasan. Tungod kay naas siya, itawag nato na tama na relasyon diya kang Kristo. How could Paul be so happy? Kita makahimo ba for example, kini sa realidad, kaya ba nato ang magkagawa? Una, encounter ta, atupang ka sa palayro nun. Then, atong kinapilipil sa mga anak, na naanad na ang ilang nanay na affirme sa ilang tupan, maghatag advice, mag-joke, magluto, maglaba, whatever diha. Then, in the kuan lang, waon lang sa Ginoo kay naasay purpose ug naasay plano. Kung paano ba ta maka-smile?
Si Paul, even na wala sa kagawasan, naglinta lang sa Roma, kung basa na itong Roma in chapter, Acts in chapter 28, makita na ito, still si Paul happy. Ngunit wala nasantig ang iyang kalipay sa iyang kagawasan, ngunit nasantig ang iyang kalipay sa iyang tinuod na relasyon kay Kristo. Amen? Na importante kayo masabtan nato na atay confidence sa whatever happen sa atong kinabuhi, kinaatas sa Ginoo. Murag taga dito murag mandadaog kapag naata sa Ginoo. Amen? Dili pwede na as a Christian murag taga kanang piltihan. Dili man by word pang atong action dapat ipakita nato that we have a confidence in Christ. Kapalo dito kung asa na sa karan. Even sa akong away, kay Palo ko na 3 years, kaya kailipan na sa dito. But anyway, how could Paul be so happy? After all, he is in jail and Roman awaiting trial before Caesar. Paano ba sa maging malipayon? Nagulat ka lang sa paghukom ni Augustus Caesar. He didn't know what would happen next. Yet he said, I will continue rejoice. Kaya ba na yung mo? In the middle of the problem, in the middle of the struggle, you can see, I will rejoice. Kana ako nakasabot ka sa iyong relasyon sa Ginoo. Pero kung wala gani, ang Lord din ako mangalagan. And I remember I was in Bible college for 4 years. In the Lord. How many times makatake ko mag-stop? Ito doon na makasa kung tiyang nag-iong papayas. Ang among 15 student, dapat ito na lang, ako lang ulit support. But in the grace of God, nakahumanggyan. Ito naman, ang kalipay nato, wala at sandig kung unsa man ang atong mag-upload, kundi kung unsa man ang isa sa Ginoo sa iyo. Ang purpose ng Paul is to praise Jesus. That's why kung basa nato ang verse 19, sa unsa man pamaagi, dapat mawari si Jesus. Wala sa tingin, stop mo niya, dapat ako lang ang matuboy. Dapat ako lang ang masigat. Tingnan niya, bahala na, mawari si Jesus. Mauna yung confident. Mauna yung desire. Mauna yung habit to preach Jesus. Mauna yung confident. Na bisan nasa sa personan, bisan nasa sa problema, bisan nasa sa dako kayo mga unos, kapag yung problema siyang kinabuhi, makaingon sa, I will rejoice. Hello? Kana, kung naatay tama nga relasyon sa Ginoo. The praise my deliverance in verse 19 to 20 meant that he expect to be released. So naga-expect yun sa ma-release sa dili para mag-free shopping, maglaag-laang, kaya ang purpose yun niya, ang kinabuhi na anak kay Kristo. Dapat itong kinabuhi na anak sa Ginoo. Dapat ang ginahimo na ito for the glory of God. Manaingon sa Bible, whatever you do it for the glory of God. Amen? Ebe nakatawan ka, tamayon ka, asing panganaga diya ka lang, trabaho! How many times daw kayo nagkakatawa sa mga pastor, ha? Not the future. I know, pastor. We know that pastor is God calling na sa Ginoo. Wala nang hando yan, ha? Kung wala ang Ginoo. Pero, importante na philosophy dapat nakapag-Paul, na-upload sa to ang word na natin confidence. We can able to rejoice. Maka-smart tayo, better ang problema. Even na makita nato, wala sa itong bolsa. Even makita nato, nagkutoy itong tiyan because we believe if we die is gain. Dapat ang ato ang philosophy number 1, confidence. We can speak the word, I will rejoice. Ang pagkalipay mong God, dapat wala masantig sa event. Dapat sa imong relationship sa Ginoo. Ipinag-aisahanan ka lang, na nag-atubong sa mga problema, you can rejoice because Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Are you there? Number 1 is confidence. Then the praise, whether by life or by death, in verse 20, he was not afraid to die. Could you see the same thing? Kaya ba natin magagaan? Sige, mahal na matay. Huwag na bitaw. Wala man na papanay edad ang kamatayan. Wala ko na papan. No? Kaya ba ito dagang kayo mga nato kapag si Michael Jackson in the age of 58. Right? Dagang kayo sa mga naka-standby ng mga organ donors. Kaya pinkaso na siya natapos niya. Ano naman kayo? Makaingon ba ito sa inyo ni Paul? Whether
life or by death, we will serve the Lord. Amen? And he was not afraid to die. And the purse and the fears that grip in the heart of modern man, none is greater than the fear of death. Wala'y tao na wala na alam sa kamatayan. Because we know that the last enemy na pagtugon sa ginawa mo, sir. And Paul was being complained, the lover from inner greed over what might happen tomorrow. Tungod na atay confidence, tungod na iyang mind, ipatransform niya sa mind ako sa Romans chapter 12 verse 2, and na wala niya nakita ang kasakitan, nakita niya ang glory na i-design sa Ginoo sa iyahan. That's why, as human, nag-encounter po siya of struggle. Diba? We remember Jesus in the Garden of Gethsemane. Tungod sa pag-struggle, nagtulo ang iyang singot, daw pareho sa dugo. Tungod kaya nagkuansa sa human form of human nature. And he was come to the place where he can say, the only thing that matters is that Christ be magnified in me. So, makita na ito ang confidence sa unsang pamagi, mapulpil niya yung mission na mawala si Kristo. Diningon niya, magkakalibay sa sa verse 1. Yung siningon niya na sa kinabuhi man o sa kamatayon, maghimaya ang Ginoo. Mahimaya na ba ang Ginoo? Pag nakaiparta. Mahimaya na ba ang Ginoo kung naikayuhan? Dapat sa tanang situation sa imong kinabuhi, dapat mahimaya. Romans 8:10, all things work together for good. To them that love God according for His purpose. Ano ay mga missionary na nag-adto sa India at that time during around 1955. So, I don't know kung familiar mo kay Jim Elliot. 5 na sila kung mga young man in the age of 35. Then pag ato nila utosan sa kabangis ng mga tribe sa India, kinakitawag sila na Aupas. I remember when I was still in college sa Tignamuting Mission to study about all the missionary. Then at that time, tungod kay ang abi sa mga Aupas, mga kaaway sila kay makaputian man. Tanaw nila sila plano langgam ilang ipang banggaw. Then according sa history, kining 5 ka mga tao namatay sila sa kamot sa ilahang mission field. Pero ang pangutana na nasayang ba ilang kinabuhi? Naa sila confident sila na kung sa ka-dangerous kini mga tribes, kini mga Aupas India. But ingon pa ni Jim Elliot, ingon niya, Jim Elliot says, "There is no boy who gives up what he cannot keep and to gain what he cannot lose." Ingon dito, buwang-buwang mo sa katao na iyahang ikip niya ang dili niya makip. Apan, ang madaog niya, ang kaya niya i-release. Mo na ang ilang i-release, ihatag ang ilang kinabuhi. Because ingon la, whether by life or death, to magnify the Lord. And once you decided that your life would not last forever, you are free to invest it in a cause for greater than yourself. Pag kita maka-decide na atong kinabuhi ihalad sa Ginoo, pag kita maka-decide na atong kinabuhi ihalad sa Ginoo, atong mahimo pa ang pinakadako nga butang para sa Ginoo. Kana lang na kay philosophy like all na kay confidence. Pag na kay confidence, dili ka basta-basta ma-discourage, dili ka basta-basta mangluyang, tungod kay ang imong hunahuna si Jesus dito ka patumbayaan. Dito ka talikdan. That's why makaingon siya, yet I will rejoice. By life or death, I will magnify the Lord in my body. Ikalawa, sige, basa na po ganina, verse 21 in chapter 1 at Philippians, for to me, to live is Christ, and to die is gain. So, bandis, mamatay, impas na ng utang. But anyway, ikaduha na philosophy na po na dapat ako na i-keep sa itong kinabuhis na atay confession. Ang ato ang pagpahayag, ang ato ang mga ngabil dapat positive, dapat it must glorify the Lord. Are you there? Ang confession na po is, alam ka na mo ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay
mao ang pagdaog. Mao na iyang confession. Mao na iyang second philosophy sa iyang pag-serve as a great missionary and evangelist of God. And consider the phrase to live is Christ. What does it mean? Unsa ba ang pasabot sa phrase sa word na to live is Christ? Dalakunin sa usa ka great writer, si F.B. Meyer said that Christ is the essence of our life, the reward of our life, the ends of our life, and the model of our life. Mao na ginaingon to live is Christ. Dapat si Kristo mao ang mensahe sa atong kinabuhi, mao ang reward sa atong kinabuhi, mao ang tulong sa atong kinabuhi, ug mao ang modelo sa atong kinabuhi. Dapat to live is Christ. Si Kristo ba mao ang mensahe sa imong kinabuhi? Si Kristo ba mao ang reward nimo sa imong kinabuhi? Si Kristo ba ang tumong nimo na nagpabiling kang buhi? Hello? Think of the preposition that express relationship. Hindi gigamit diri sa Bible, we live in Christ, for Christ, through Christ, by Christ, and from Christ. It means, He is the beginning, the middle, the end of life. He is truly the Alpha, the Omega, then the A to J, and every letter between. Dapat si Jesus ang atong sinugdanan, ang atong middle, o ang atong katapusan. Bahala na magkinaon sa atong kinabuhi, you will serve the Lord. Kaya kay balot at 1 Corinthians 15:58, your labor is not in vain in the Lord. Labi na kung pastor ka, ang mga luha, dili na mapagpapila na kabaldi, mga discouragement, ang mga pressure, no? Depression, patulog kay ang tuling na iya sa Ginoo, matupad ni Jeremiah, bubuto ang iya kasing-kasing tungod sa kainit sa Word of God. At ginapulpil na ito, dili para dadapan ka, kanang daigod ka, kanina ito pastor eh. Ginapulpil na ito ang ato ang responsibility, tungod kung saan ikaw opportunity na gihatag sa Ginoo. Tungod mauna itong confession, to live is Christ, and to die is gain. Para di ka maulawan at atupang dito sa umana ni Kristo. According sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. How did Paul survive and strive in the Roman jail? Paano ba na-survive si Paul sa prisuhan sa Roman jail? Even in Philippians 1:21 na gibasa ko kanina, Paul answer, life is wonderful. It is gonna get better. Kung nakantay pasil ka paglantas sa ato ang kinabuhi, ato adyo i-treasure every moment to serve the Lord. Hindi na pwede mo balik. Because Lord, balik sa ko kay wala ko kahimo og good works. Ipinit up to verse 10. That's why cherish every moment sa imong kinabuhi to serve your Lord and to be with your family. Alright? The word gain, ano naman ang meaning sa gain? First, to live as Christ is, dapat si Kristo ang ato ang model, reward, siya ang atong aim, siya ang ato ang tanan, itong kinabuhi. But, kung saan po ang meaning sa word na gain, o makuha na ito? It terms that means to make a profit of an investment. Ngayon niya, ang pagkinabuhi mo si Kristo, it means si Kristo mao akong modelo, si Kristo mao ako ang tumong, si Kristo mao ang tanan sa kuha. Then what the main word gain, it means na akay makuha. To live is Christ and to die is gain. It means na akay profit. Na naman, makauban na nimo ang Ginoo. Manayon sa 1 Corinthians chapter 5, to be absent of the body, to be present in the Lord. Are you there? Instead of complaining about being in jail, he rejoiced that even in chains, he has experienced the power of Jesus Christ in his life. We cannot find in any passage of the Bible from gitarato na prison ministry of Paul na nag-complain siya. Na-prison ako, nagwalo ako. You cannot find it. Pero kita, Lord na naman people man ko na magutuman naman ko. Lord na naman gihima man ako ang tanan para sa ila, pero gidaot gihapon ko. But si Paul, we cannot find in a written Bible na nag-complain siya. Makita nato ang iyang pagtuo, ang iyang confession, always positive. Always nag-glorify sa Ginoo. And when he dies, his current wonderful life will be even better. John 14,
Verse 1 to 3, in my Father's house, there's many mansion. Amen? Ito ay mag-ilog dito. How would Paul see such thing? So, saan pa ni Paul nakaingon man sa iyo nato na kung pagkinabuhi mo si Kristo, ang panagkamatayon, mao'y pagdaog. It is ushered him into a sanctuary. Because Paul, he did not hear death, or when he died, he put in cemetery, but he's ushered him into sanctuary. It means he knew that he would enter the presence of Christ at the moment he's dead. Nakaingon sa nasa confession, ang pagkinabuhi si Kristo, ang kamatayan pagdaog, kaya nakaibalo sa although ang physically, butang sa cemetery, but nakaibalo sa na to be with the Lord, kauban na niya ang Ginoo. Dapat ang ato ang philosophy sa ato kinabuhi, like mo, confession nato, ang kinabuhi si Kristo, ang kamatayan, makipagdaog. Ikatulo, nagitawag nato na philosophy of Paul. Sa iyang kinabuhi, the life that way. Third, and verses 22 and 23. Apan kon magkinabuhi diha sa ulod, kini mabungahon pag pangabudlay, alang kanako og unsa ang akong pilion. Dili ako makasulti. Ako napiit taliwala sa duha ang akong tinuwa maunta ang pagbiya o pakiguban na kang Kristo kay kini ang labaw maayo. Ibig si Paul, ikapoy na po sa pagwali. Tapos niya mas maayo pa mga na, pero ang mo na naa sa mga Philippians believers. So, nakaibalta dagang mga nanay o tatay kasi naan na sa gaungay na, ilang kinabuhi, muna na ba? Muna ka ng gakwao na sa Ginoo. Pero manahuna na pa sila mga anak ko, kumusta si Kuan? Akong apo dito, nasa na ba siya? Pero si Paul, na naman, ito tayo na nasa inyo. Wala lagi ko, sabi sa magawas, anik, muna ni ang Kuan sa Ginoo sa kuwa. Tapos paingon niya, kaya kumamatay sa kadaugan, pero kung buhin pa sa makatapan sa taga-Philippians. Amen? Next, ikatulong na philosophy. Number 1, Paul, confidence. Makaingon sa, I yet rejoice. Number 2, Paul, confession, to live is Christ and to die is gain. And number 3, philosophy of Paul, the Paul conflict. Kana naglibog sa, kung mamatay sa, mas maayaw. Impas mga problema. Kapoy na sa takawlakawan na, ato sa mga scholars, nakit kayang tuhod, sa inyo sa Galatia, kayang mata, may differential na po, matod pa sa mga ginadescribe, sa mga scholar na maana sa mulakaw, ganaan sa, kapoy na kayo. Itawag niya, turn of the plus, 2 Corinthians chapter 12, ikag-conflict siya. Tungod kay ang una-una niya, gusto na sa muli sa langit, kay mas maayo ko kawaban niya ang maluluwas kung magpabilin pa sa kay naapay wala na Diyos sa simbahan, naapay dito bata-bata pa dito kailangan time niya na walihan, kailangan pa na tudluan. Imusukol pag pastor. Hello? Gusto niya mga taga-Philippians believer na mag-mature sila o mahimukod sila mga missionary sama sa iya. That's why, nakaingon sa in verse 42, napiit siya sa taliwala. Gusto sa bumiya? Kung gusto sa magpabilin, kita siguro naglalagay sa mission. Matay na ito, ikaw yung kinabuhi. Nagagkunta, nagag-problema, nagag-badlungon. For si Paul, ang una-una niya, ang mga Philippian believer. Kabaluman siya pag mamatay siya sa langit siya. Pero how about the Philippian believer bata, pakaayon ng church? Tinanglan pa ang time niya para in-nourish sila sa pulong sa Ginoo. Listen sa itong kinabuhi. Dapat ako muna naon po, di may nga time na usahay makanta, nasa sa dismaya ka, sinanta apoy na, munda na ta. Pakalitan na ito, atong pamilya, kahulat ka sa tuwa, kung mag-serve ka tinod-anay, mawag ang adlaw, pagsimpa na ito, nasa itong likod sila, na kung mag-give up na ka, nananila ka lang, kuhaan na lang, kung kinakapoy na, na iyong pamilya, wala pa naluwas. Hello? That's why, nanaw na ito, una, mapalangit ng dito one day, mata sa Ginoo, how about our family? This seems a passion ni Paul. Nasa conflict. How about the Philippians believer? Di pa mature ang church. Di pa ligo ng ilang relasyon sa Ginoo. Di mawala ko. Yeah. That's why the third philosophy of Paul na aside, kita nga ito ng medyo nag-struggle yung mind. Nasa conflict. Pero makaingon ta na mandadaog siya. Kaya yung mind na aside ang mga tupa.
naa sa iyang mga karnero, naa sa mga Philippians believers. Even sa time na time na hapit na sa ihalad, i-offer sa iyang ingon sa ikang Timothy, pero ang iyang mind naapod sa iyang mga giwalihan. And I hope sa ito asap ang atong pamilya, kilala sa ito adri ang atong pamilya ng alaga. Ang upan wala pa. Sugod na pa matong langit, sila nabilin pa. So, sa gibuhat niyo sa tangguhin ba tayo? Dapat tayo mo ingon na maayo ang sa kinabuhi. Kasi naman God, ang ginatanaw nila din ang imong words, kundi imong action. We ka na ato silang makonvey sa mga lagad kay Lord kung makita nila itong kinabuhi na himong reflection sa patasan sa Ginoo. Hello? Are you there? Some people want to die because they hate this life. Dagan ng mga tao na gusto na mamatay kay wala na sakasapot sila kinabuhi pero kung naka sa Ginoo, your life is meaningful. Tama gingon ni John Scarpio, life is wonderful, enjoy every moment. Although nasa sakit ng cancer, that's why na-realize niya kung sa ka-anad na chance, niabot sa punto na huwaon ta sa Ginoo. Patingon niya, enjoy your life, serve the Lord faithfully, and even your family dapat madala niyo mo diya sa Ginoo. Di ba madala, dapat dili ka mag-stop, mag-pray sa ila. Paul was really unwilling to die because he looked forward to the life with Christ in heaven. Dapat mo na ako ang una-una na gusto mo makauban ng Ginoo pero nag-struggle ka. Ang ministry, bata pa, mga membro kasi kung mawala o sa laptop sa Ginoo. Although din na nato ka, iyan na nasa Ginoo. Pero dapat naata yung anak na pangunahuna. For him, death with the light a ship, pulling up anchor, and sailing out to the harbor toward a new destination. Ang kamatayan daw sa usa ka barko o bangka na ginadala sa usa ka angkla o ginaadto sa usa ka pantalan para sa barko na punta destination. Met ang atong life kapag nakaangkla diya sa Ginoo, whether in life or death, must serve nato si Lord or mag-glorify nato ang Ginoo. And finally, in verse 24 and 26, are you alright? Okay naman niya? Kaya pa. Inay mong katupad ayaw tulog. In verse 24, apan magpabilin diya sa unod bago ang gikinahanglan tungod kaninyo. Kay ako anaa niining pagsalig. Ako nasayod nga magpabilin o magpadayon uban kaninyong tanan alang sa inyong kahuswagan o kalipay diya sa pagtuo. Aron nga dinhi kanako makabaton ta og igong hinungdan sa pagpasigado kang Kristo Jesus o tungod sa akong pagsalig at pag-anha pag-usad diya kaninya. And finally, the fourth philosophy of all is for conviction. Ano sa ang word na conviction? Na kay pagbati. Ano sa iya pagbati? Na mabisita niya ini personally ang mga taga-Philippians believers. Paul concluded that he would not die just yet, but he would be spared that he could minister to the Philippians. Nabilak ng sakit na I remember sa tusok ako ng mata. Yun ako, Lord, kung magulat man ako, it's better to die. Isa magatiman ako. Honestly, dyan siya. Wala akong gitawag na ito na a biological family. So, tayo na magsakit. Maling kamot yun. Ano tayo na makainom ka, Lord? It's better to die than to suffer. Pero ang ganyan, hindi ka mamatay. Taas-taas pa ang mission. But, naiplano ang gina sa matagos na ito. Dapat na tayo philosophy na makonvict ka para sa atong pamilya na wala pa sa Ginoo. Dati pagbati pa na mato sa langit na kahit family reunion dito, dili lang mag-uban imong igsuon, mag-uban imong mama, imong papa na dito, imong igsuon kapika na dito, imong relative dito, ikaw, lipay-lipay ka dito sila taon. Nawala di ka ng ingon na naatay ng aling adapit. So the most important, makonvikta, matouch ta, na dapat dili lang kita ang atong langit, kundi ako ang tribo ang pamilya. Ano kasi akong pamilya, mga sulit ni sila na we are around. That's why, yung sa Ginoo, di anak at Jinshan, ayaw ulit bukit. But anyway, pero ang akong panlang sa Ginoo, na ang Ginoo mag-convict sa ila, na mga alagad sa iya. And three positive benefits that was occur and fall by postponing his
death. Naasay mga gitawag nato na benepisyo na nung gusto pa sa mabuhi. Dili para sa kaugalingon, para maglaglaag siya, maski sa kay kabayo, malaglangan niya sa katagatan ilang panahon, kundi para sa iyang mga ginawalihan. And he would be experience Christ in his life. Gusto pa niya masinati ang Ginoo, gusto pa niya matungkad ang kaayo sa Ginoo, gusto pa niya ma-share si Christ sa mga tao at that time. Kaya ilang journey, dili pinaagi sa mga sakyanan, pinaagi sa ilang mga tingin, sometimes nag-unaw sa kamatayon ng ilang mga kinabuhi. He would have a fruitful labor to be performed. Gusto pa niya makahimo sa Ginoo. Gusto pa siya makapamuhat sa Ginoo. Palipay ang Ginoo sama kay King Isigayas. Sa diyang nakasakit na hubag, iadto sa ni Prophet Isaiah, ngayon mapananghid na, mamatay na ka. Ngayon Lord, hinumdumi akong binuhat na pagkiplano. That's why ingon sa Ginoo sa kay Isaiah, kung ay dito ka, iputang siyang hubag na uwi sa pinakatuwig, 15 years. Kaya ang iyang motive plano, gusto pa niya magpangalaga, pero lahi man na itabo noon, iya man nag-welcome ang mga sundalo sa taga-Babylon. And it could help Philippians grow spiritually. Mauba na ang atong conviction. Anong buhay ka na? Ma-express na ito ang Ginoo, kauban atong pamilya, o makahimong batag mga labor, mga pagpangalagad para sa Ginoo, wala po na nabuhi pa ta, dapat po itong conviction, kung makatabang pa ta, na mo-grow ang atong mga kauban sa pagtuo. Naatay ang dapat na responsibility sa matag usa. Paul is saying, I cannot lose either way. If I die, gain for me. If I live, gain for you. Kung mamatay ko, malapit maayo sa kuha. Kung mabuhi ko, labing maayo sa inyo. Now, sa ato ang conclusion, do what gives you, do what God to do. Nahimo ba nimo ang ginapahimo sa Ginoo sa imo nga? Naba kay plano para sa kahimayaan sa Ginoo, o naba kay action na ginabuhat sa imong ginabuhi para ma-serve nimo si Lord. Ikaduha, trust God with tomorrow. So, ayun nakabalaki kung unsa ato ang dagway ugma o palaboton, mawala mo sa kalibutan, dapat karon pa lang i-grab nimo ang opportunity to share the gospel, to be with your family, to enjoy serving in the ministry. Ayaw hindi complain, hindi reklamo, Lord, sa mani wala kang bigan, gamay lang offering, whatever thing ha. But i-grab every opportunity, and then when it comes, will be a great gain for you. Mabot ang kamatayon, dako kayo, kadaugan sa iyo. Pero ang pangutana, sa nga atin ikaroon, naaba kay personal na relasyon sa Diyos. Para makaingon ka sa word ni Paul, to live is Christ, and to die is yet. Naaba kay authority na meet lang mo ang words mo, ilitok ang words ni Paul. Kaya kung wala ka kay relasyon sa Ginoo, pinag-worthy to speak the word of Paul, to live is Christ, and to die is yet. Gusto sa Ginoo sa itong kinabuhi, kung sa man, unahingon ni Billy Graham, ngayon niya, magkinabuhi na karon na bubalik ang Ginoo. Manginabuhi na dawdugay pa bubalik ang Ginoo. Pino na namatay sa age of sa edad ng 99. Muna ang ito na ito, dahil pa man ang Ginoo, magpansa ko, maglari-lari siya ko, naglaag sa what if napanggalan ka niya? Are you sure nakasalangin? Wala ay turning back na ka sa hell. So mga igsugilig sa pagtindog ang tanan,